bakit nga ba tayo nagkakabit ng voltmeter? Dito natin mag-monitor yung health ng ating battery based dun sa reading na lalabas sa ating voltmeter. So try natin buksan. Bakit nga ba tayo nagkakabit ng voltmeter? Napaka-importante ng voltmeter natin kasi dito natin ma-monitor yung yung health ng ating battery, kung lowbat na ba siya, kung nag-charge siya ng maayos, or kung working pa siya ng maayos, or kung palitin na siya. Kasi based dun sa reading na lalabas sa ating voltmeter, dun natin malalaman yung mga problema sa battery natin, kung kailangan na ba natin siyang palitan or okay pa naman siya. So ngayon, yung battery ko kasi stock battery pa rin. So tinutubigan ko lang siya kapag malolobat na siya. And yun nga, mag-i-install ako ng voltmeter para mas madali ko siya ma-monitor. And hindi ko na iintayin yung time na mahirapan ako mag-push start. So yung voltmeter, sobrang nakakatulong din to sa mga kasama natin dyan na wala nang kickstart. Kasi alam niyo yun, pag wala ka ng kickstart, ibig sabihin nagre-rely ka na lang sa sa battery mo talaga. So maganda accessory to kung para ma-monitor mo kung nagfe-fail na ba yung battery mo or working pa naman siya. So gamit ang voltmeter, since wala kang kickstart, makikita mo doon kung need mo na ba mag-replace ng battery or mag-charge ng battery or tubigan yung battery mo. So yun nga, sobrang nakakatulong na itong accessory nito at sobrang cheap lang. So ngayon papakita ko kung paano ko siya i-install, and dito tap natin siya dun sa kung saan ko tinap yung USB charging port ko. So install na natin, let's go. So guys, dito ko siya tinap. Hindi ko kabisado yung wiring, pero alam ko yung pinaglagyan ko positive ito. Kung nakikita nyo yung black wire dito, yan sa gitna, yan yung accessory wire natin. Yan, so yan yung positive na accessory wire natin. So every time nag-switch tayo, nagkakaroon ng power yan. Kaya ako siya dito tinap sa gitna. Yan. Ito kasi sa natin to sa park light. Hindi ko lang sure kung park light or to signal light. Basta dyan. Basta accessory wire natin, stock black wire. Then, yung isa, hanap lang ako ground dito, negative. Ayan, sa green. Doon ko nilagay. Yan din kasi yung pinagkabitan ko ng ng charger ko. Game test ulit. Yan, so 12.2, ibig sabihin okay yung battery natin. Start natin. Bumaba, pero yan. So kung nakikita nyo, nag 12-13 siya, ibig sabihin nag-charge na maayos yung battery natin. Pag nirep natin 14. Ayan. So nag-charge ang battery natin 13.5 to 13.6. Pag ni-rev natin, tataas siya. Ayan. So yun na nga mga dachi, second day na ng vlog natin. And naputol yung vlog ko kahapon kasi medyo maingay dito sa labas. So hindi ako makapag-vlog ng maayos. Kasi nga may nagpapatagpag, may gumagawa dito sa kapitbahay namin, and yun nga, kaya minabuting pinutol ko muna yung vlog. So nakita naman natin kung paano ko i-install yung ating voltmeter. Ayan yung voltmeter natin. And bago ko i-end tong vlog na to, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ba basahin yung voltmeter natin, kasi hindi natin yan nilagay para pang display lang. May purpose talaga yan. Ipopost ko dito. Ayan. So sa chart na yan, makikita nyo kung anong status ng battery nyo base dun sa voltage na lumalabas sa voltmeter nyo. So try natin buksan. Ayan, kung makikita nyo, ang reading ng battery ko is 13.4. So base nga dun sa chart natin, pag nasa 13 volts siya, ibig sabihin 100% yung status ng battery natin. Ngayon, kapag bumaba yan ng mga nasa 11, doon na kayo mangamba kasi ibig sabihin nun, palobat na yung battery natin. So syempre, hindi lang din yung battery status ang tinitignan natin sa voltmeter. Using the voltmeter, malalaman din natin kung may problema yung regulator or rectifier natin. So eto, tuturo ko sa inyo.
So once na nag-start tayo, and kung makikita nyo, nag-charge siya. So ito, pag nag-rev tayo, makikita nyo, tumataas yung voltage natin. Yung voltage natin, pag pumabot yan ng 15.5 or mga 15.2, 15.3, ibig sabihin, overcharge na yung nag-overcharge na yung battery niya. Ibig sabihin, masyadong malakas na yung binabatong kuryente ng rectifier natin o regulator. So syempre, pag mataas yung voltage na inilalabas or i-charge, syempre possible makasira siya ng battery. So normal ano niya, yan, mga nandyan lang. Mga hanggang 14.8. Yan. Yan yung mga normal charging voltage niya. Pero kapag tumaas talaga yan ng 15, 15.3, 15.5 versus 15.5, ibig sabihin talaga nun, overcharging na yung rectifier natin. And once na bumaba naman yung voltage nito, kahit umaandar tayo, ibig sabihin, di na nag-charge yung battery natin. So, hindi na talaga gumagana yung charging system natin. So, yun na nga mga Dachi, no? Sana may natutunan kayo sa vlog na to. And tandaan natin, yung voltmeter, hindi lang display yan. May purpose talaga yan sa mga motor natin. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, and subscribe. And see you on the next vlog. Peace!